Pagbisita ni UN Special Rapporteur Ian Fry sa bansa, ating pag-uusapan kasama si Secretary Robert Borge, Vice Chairman and Executive Director ng Climate Change Commission. Secretary Borge, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang hapon na partner na Nina and kay Yusek Edu at kami nagagalak na kami nandito ngayong hapon para pag-usapan ang bisita or mission ni Special Rapporteur Dr. Fry sa Pilipinas. Yun nga, nasa Pilipinas si UN Special Rapporteur on Climate Change and Human Rights, Ian Fry. Ano po ang layunin ng imbitasyon? Ang Pilipinas ang nag-imbita sa kanya. Kasi minsan, alam mo, in the past, pag nandito ang UN Special Rapporteur, kinakabahan tayo Anong pagkakaiba ngayon? Magandang punto yan. I think ang bisita ngayon ni Dr. Fry, the Special Rapporteur, pinapakita ang positibong engagement ng ating pamahalaan sa United Nations on the issue of human rights and climate change. Ang pagbisita niya dito ay produkto ng konsultasyon at coordination sa United Nations. Bunsod na rin ng mandato na binigay sa kanya ng Human Rights Council. Nandito siya para tingnan ang link ng human rights in the context of climate change at layunin nito na may pakita ng Pilipinas ang mga best practices at lessons learned pagdating sa pag-uphold ng human rights, pagdating sa programa at polisiya natin sa climate change. Again, napag-isipan ng ating pamahalaan na importante na i-engage ang UN sa patuloy na issue ng climate change at human rights dahil ito din ay prioridad ng ating pamahalaan. And engagement with the United Nations is both an object and instrument of our policy so that we are able to advance the issues on climate change and human rights with a developmental perspective. Sec. Robert, itong si Dr. Fry ang kauna-unahang Special Rapporteur ng UN sa pagsusulong ng proteksyon ng karapatang pantao sa usapin ng klima. Ano po ba yung significance po nitong kanyang portfolio? Importante ang kanyang portfolio dahil usually pag pinag-usapan natin ng climate change at ang human rights, magkaiba kasi ng basehan. Different conventions, different treaties. So ang sinasabi natin is, although magkaiba ang obligasyon, pero meron siyang nexus at meron siyang basihan para pag-usapan. Ang gusto nating ipakita na sa Pilipinas, ang climate change actions and policies and projects ay nakabase sa human rights. So human rights-based approach to climate change adaptation and mitigation. And importante na makita ng ating Special Rapporteur na ang bansang katulad ng Pilipinas na nagko-contribute lamang na 0.5% ng greenhouse gas emissions, we are reeling from the brunt of climate change. So nakikita niya rin dito dahil ito isa sa kanyang mga issue na focus, ang loss and damage, nakikita niya na kahit we are small contributor, we bear the biggest brunt of climate change and it to us becomes an issue of climate justice and equity. Dahil dapat gawin din ng ibang mga pamahalaan sa mundo ang nararapat nilang gawin. Maganda nga dahil si Pangulong Marcos at the outset ay sinabi niya na the Philippines will be a responsible member of the international community. Gagawin natin ang ating obligasyon. But dapat din naman na gawin ng ibang mga pamahalaan at estado ang kanilang obligasyon. Sec, clarify lang po natin, i-invite po natin si Dr. Fry dito at ano po ba yung tututukan sa kanyang pagbisita dito sa atin? Sa pagbisita niya dito, nakatutok siya sa 5 mga issues. Una ay loss and damage. Gusto niyang malaman kung ano ang epekto ng climate change sa Pilipinas. Ibig sabihin nito ang impact on our development aspirations. At kitang-kita naman, we're number 1 sa when it comes to countries that are at risk, numero 1 tayo. It's something na because we're the least responsible but we suffer the most, ibig sabihin something is wrong. And sa kanyang pagbisita nga kahapon, anong isang araw, pagdating niya sa entry conference, sinabi niya na importante na malaman ng ibang mundo, ng ibang mga stakeholders ang nangyayari sa Pilipinas at ibang bansa katulad ng Pakistan dahil it becomes very real for us. And we need to exact more commitment from other countries. Pangalawa, ang displacement in the context of climate change. Pangatlo, ang intergenerational justice and litigation and legislation. Pang-apat, ang ating programa pagdating sa gender.
at pagkatapos kasama na rin dito ang environmental defenders. So on those 5 points, layunin ng ating pamahalaan na ipakita na there is a strong framework and a strong policy and strong implementation pagdating sa areas na ito. Now, hindi naman natin sinasabi na tayo ay perpekto. Sinasabi natin is because it's part of the development and nation building na ginagawa natin ang paraan. And certainly, the message to the Special Rapporteur is that we're ready because he is an expert on climate change and human rights. We would like to learn from him and we also would want him to learn from us. Dahil it's a two-way process at yun ang maganda sa mission ng ating Special Rapporteur ngayon kumpara sa ibang mission ng Special Rapporteurs before. So, Asek, you mentioned 5 points. Sa ngayon, ano po ang mga polisiyang isinusulong ng pamahalaan para sa pagpapabuti pagdating sa climate change legislation ng Pilipinas? Legislation is, of course, a different branch of our government. But because of the mandate of the Climate Change Commission, kami ay tumutulong sa ating legislatura para sa mga key legislation. For example, ang ating PENCAS or Philippine Environment Accountability for Our Resources. Layunin nito na may accounting ng ating natural resources at ma-value siya. Sabi nga ni Senator Loren Legarda, paano natin malalaman kung ano ang halaga ng ating resources if we don't have this accounting system. At nakadikit ito sa issue ng loss and damage. Tapos kasama na rin dito ang iba't ibang legislation pa, kasama na ang pagpapaigting ng ating kapasidad ng ating mga LGUs para sa kanilang adaptive capacity pagdating sa climate change. At nakita naman natin sa pagbisita ngayon ni Pangulong Marcos na ito'y prioridad ng ating pamahalaan na at the grassroots, at the LGUs, and at the barangays, mapaigting pa ang kanilang kakayanan para matugunan ang hamon na hatid ng climate change at ang impacts nito. Okay. Sec. Robert, kami po sa DSWD, we're part of the disaster response cluster po. So we're very much exposed sa impact ng climate change. No? So sa inyo po sa Climate Change Commission, how would you, yung assessment nyo po, how is the country in terms of disaster preparedness and response? Isa yun sa mga pinag-usapan ng entry conference and DSW presented the programs. Ang maganda nga at napansin din yun ni Special Rapporteur na meron tayo na ngayong ang direksyon natin ay magkaroon ng permanent facilities para sa mga maapektuhan ng kalamidad o disasters. And it is an investment on our part. Sinabi nga niya na importante na may investments, may public investments tayo, pero ang overall theme is that dapat may tumutulong sa atin. Public investments are important, but it's also important, and ito ang punto ng pamahalaang Pilipinas, no, under President Marcos, it's an issue of climate justice. And under the UNFCCC at ang Paris Agreement, may means of implementation. Ibig sabihin, dapat may climate finance, may technology development and transfer, at may capacity building mula sa mga developed countries and carbon majors papunta sa Pilipinas. Ang sinasabi natin, dapat mas pag-igtingin pa ninyo dahil kami ang nagsasuffer dito. And I think the Special Rapporteur will come back with a strong message that the Philippine government is committed to this. Tayo nag-invest through public investment sa mga programa at proyekto, pero mas mapapaganda pa pag ang iba't ibang mga pamahalaan ay tutulong sa atin. Sa atin nga, sinasabi natin, it is not a treaty obligation only, it is a moral imperative dahil buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga kababayan ang nakataya dito. Yes, Sec, going back to the climate legislation issue lang, Sec, no, ano po yung mga paraan na nakikita nyo para maisama yung human rights consideration sa ating climate legislation? It's good kasi lahat naman ng ginagawa natin, and this is the point of the Philippine government, everything that we do is human rights based, and that's based on our constitution. So our legislation really upholds human rights. Human rights based approach to climate change projects, programs, and policies is essential so that we continue to do that. Makikita yan sa Climate Change Act, nakikita natin yan sa People's Survival Fund, nakikita natin yan sa NDRRMP, at pinapakita nga dito na pinapahalagaan na protektahan ang buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. What we say is that when we talk about climate change, ang human rights na pinoprotektahan natin are very fundamental, and that's the fundamental right to live and to live
away from fear. At yan ay klarong-klarong naipahatid kay Special Rapporteur Fry. Ito naman po nga na-mention nyo kanina na intergenerational justice. Ano po ang definition nito sa konteksto ng karapatang pantao at climate change? Importante yan dahil ang climate change is a global, historic, and systemic issue and problem. So kinakailangan lahat-lahat tayo nagtatrabaho para dito at hindi lang ngayon. Lahat tayo may ugnayan, hindi lang right now sa global ecosystem natin or global structure, but ang susunod na henerasyon. So it becomes a question of intergenerational justice and responsibility. In fact, ang ating pamahalaan ng Pilipinas ay isa sa mga unang mga bansa na nag-uphold ng intergenerational justice na principle. At ang gustong mangyari at gustong makita ni Dr. Fry ay kung paano natatranslate ito sa ating mga programa at polisiya. At nakikita naman that we are in fact protecting the next generation, and we are providing for avenues and also projects and programs for the next generation to be involved in policy making so that they too can come up with solutions to the issues on climate change and other issues. Kung mabanggit ko lang, we had the whole of government approach. Lahat ng mga relevant agencies ay nandoon sa entry conference at may tulong lahat, kasama na ang iba't ibang mga komisyon, especially on senior citizens, the youth, for women. Ito yung mga pinapakita natin ng mga issues na vulnerable sector at pinapakita din ito ang strength ng ating democracy. While we are a young democracy, we are becoming stronger and by the day. Sec. Robert, nabanggit niyo po kanina nga na talagang priority ni President Bongbong Marcos itong climate change at disaster response natin. Kayo po sa Climate Change Commission, ano po yung mga specific programs na nilatag niyo po for this purpose? Thank you. Importante that we work on what we have and continue to build on it. Right now, meron tayong National Climate Change Action Plan at meron tayong Local Climate Change Action Plan also sa mga LGUs natin. Meron din tayong NFSCC, which is the National Framework Strategy for Climate Change. But ngayon, under President Marcos, we are very pleased to inform everybody na tayo'y magkakaroon na ng National Adaptation Plan. For the first time, ito ay mangyayari. Tayo din ay hard at work para sa Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Ibig sabihin ito ay plano para ma-reduce ng buong bansang Pilipinas by 75% ang ating greenhouse gas emissions. Patungkol na rin dito, under President Marcos, we have completed the greenhouse gas inventory for the years 2015 and 2020. Matagal na ho itong nakapending, pero under President Marcos, ito po ay matatapos na. Kasama na rin po dito ang ating pagpa-finalize ng guidelines on the certification process for green jobs para magkaroon ng insentibo ang ating pribadong sektor para mag-transition towards a low-carbon economy. So, in terms of policy framework, malakas ang leadership ng ating pamahalaan, klaro ang bisyon ng ating Pangulo at nagtatrabaho ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para makamit ito. Bukod po sa pamahalaan, ano naman po ang update sa pagtutulungan naman natin sa mga pribadong sektor at iba pang stakeholders sa pagtugon sa epekto ng climate change? Magandang tanong yan dahil when we talk about investments in climate change, hindi lang dapat public investments, dapat may private investments din or investments from the private sector dahil hindi kakayanin ng pamahalaan lamang. At ang maganda under President Marcos is that there is a positive engagement with the private sector and they have been approaching us. In fact, ang ating Climate Change Commission ay nagbuo ng kanyang consultative and contact group for different stakeholders. May CSOs, meron sa development partners, at meron sa government agencies, at kasama na rito ang private sector. And right now, we're working with the private sector on finding out how they can help us. Ang iba sa ating mga partners ay may mga LGUs na in-adopt para matugunan ang kanilang pangangailangan sa capacity building for adaptation and mitigation. At iba naman ay tumutulong sa atin sa pagdating sa communication strategy at ang iba ay tutulong din sa nexus ng, for example, nutrition and helping climate change action. So, these investments and these actions ay importante para sabay-sabay tayong
tumahak ng landas papunta sa ating objektiba. Again, importante na hindi lang whole of government approach, kailangan whole of society approach. And this is a very important message that we're telling the world. For a country that is at risk, most at risk for climate change hazards, at tayo ay gumagawa ng ating dapat gawin at hindi tayo nababahala sa mga challenges bagkus ay tayo ay magpapaigting pa ng ating programa at polisiya patungkol sa climate change. Meron lang akong isang gustong itanong sa inyo kasi recently si Mayor Joy Belmonte of Quezon City spoke about etong tingi culture natin. Yung mga private companies kasi po nag-susupply sa atin ng mga maliliit na packs that causes floods. Kasi minsan wala rin naman choice pa ang ating mga kababayan dahil ito naman po yung afford nila. Correct. Kaya andyan na yung mga refilling stations. Buti naman, sa Quezon City meron na yan So, paano ba natin ma-encourage, no? I guess tulungan yan between LGU and also the companies. That's right. Sana they should make more effort. That's right. And maganda na sinabi mo niya na it's a function also of the options that are available for our public. Importante na mabigyan natin ng options ang ating mga kababayan kung paano gawin. But it is a function of the economic status. So ano ang ginagawa natin? Actually, may extended producer's responsibility para sa single plastics use. So, importante na magawa ito. Meron ng IRR para dito para magkaroon naman ng responsibilidad ng ating private sector to do this. Ang plastics kasi, from the ingredients to the process and to the output, it really has an impact on our environment and our climate change. So, kailangan na paigtingin pa natin lalo ito. We have been talking to some of our stakeholders and they're being held to account and they're being told that there should be other options. And siguro ang maganda ay patuloy nating paigtingin ang involvement ng ating CSOs dahil our people, it's important na pag ang tao na natin nagsabi, hindi na namin gusto yan, kailangan magbago na tayo. Pero importante din ng ating pamahalaan ay nagkakaroon ng patuloy na programa enhancing the economic well-being of our people so that they have more choices in life to become more economically and environmentally responsible. Sec Robert, malaking epekto ng climate change ang hindi maiwasang pagkawala ng bahay, lupa o ari-arian ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga pagsisikap ng ating pamahalaan para matugunan o maiwasan po ito? Yes, importante ang ating NDRRMP at of course ang Climate Change Act natin at ang People's Survival Fund Act dahil binibigyan natin ng kakayanan ng ating mga LGUs na siyang at the front lines ng climate change. Under President Marcos, nakapending kasi sa 31% ang utilization rate ng People's Survival Fund. But under his leadership, umabot na ngayon, it's a 1 billion peso fund, umabot na sa 900 plus million ang approval ng application. So that's about 91 to 95%. But be that as it may, importante pa rin ang patuloy na pagpapalakas ng kapasidad sa LGUs. So, kinakailangan na ang LCCAP or the Local Climate Change Action Plan ay patuloy na ginagawa at magiging gabay para sa ating LGUs para may plano, konkretong plano to minimize losses and damages to the lives and the livelihoods of our people. But isa lamang yan sa aspeto. Ang ating local ang climate change expenditure tagging also under President Marcos has already increased to around 540 billion pesos ng ating budget, which is about 9% ng ating NEP. Malaking jump ito from the previous year at pinapakita again nito ang commitment ng Marcos administration to support our government agencies in their task to also address climate change challenges that are specific to their mandates. Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe at paalala nyo sa ating mga kababayan mula po sa inyong komisyon, paano ba natin mapapalapit lalo? Kasi minsan pag pinag-usapan mo ang climate change, medyo mataas siya para sa ordinaryong mamamayan. Paano natin mapapalapit sa kanila at lalo nilang maintindihan ang konseptong ito at makatulong rin para sa kanilang bayan? Salamat din. Kami sa Climate Change Commission, ginawa naming 3 na lamang ito para mas madaling maintindihan. When you talk about climate change, ito ay ang buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga mamamayan. So, importante na malaman ang impacts nito sa ating society
Pero there are 4 P's also na importante. Una ay pag-unawa, pangalawa ay pagplano, pangatlo ay it's going to be pag-unawa, pangalawa ay pagplano, pangatlo ay ang paghanda, at pang-apat ay ang pagsunod. Siguro importante sa panahon na ito na malaman ng ating mga kababayan na ang gobyerno natin ay gumagawa ng mga hakbang. Ang polisiya natin ay science-based at evidence-based. So kinakailangan na makinig naman at magkaroon ng kumpiyansa at trust sa ating pamahalaan. And I think this is a very good message from our President. At ang importante din na sinasabi ng ating Pangulo ay that we are one country and kailangan magbayanihan tayo para makamit natin ang anong objektiba natin para sa ating pamahalaan. So meron tayong buhay, kabuhayan at kinabukasan, ang 4 P's natin. At importante po natin gawin ito dahil ito ay daan para ang ating bansa ay magiging isang bagong bansang matatag. And incidentally, that is the theme for Climate Change Consciousness Week, which will be happening also later this month. And we encourage everybody to help, especially in government and particularly the media. Kasi yun nga po, dapat immediate. It's a reality that's hitting us in the face, but we need to understand it fully at kailangan po tayo ay gampanan natin ang ating part para maging mas magkaroon tayo ng pamahalaan at gobyerno at bansa na matatag, resilient, climate smart, and low carbon economy. At salamat po sa pagkakataong ito. Nako, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Robert Borge. Pareho pala kayong may 4 P's. Ang Vice Chairman and Executive Director ng Climate Change Commission.